5 effective tips paano maging masamang tao. Ito kasi yung toxic culture na kapag pinapakita mo yung achievements mo or tumutulong ka sa tao, ang ending pa rin is ang sama-sama mong tao. Mag-disclaimer muna tayo. This is based on my personal experience na kahit na maganda yung intention mo na tumulong sa mga ibang tao, pero ang ending pa rin talaga, ang sama-sama mong tao talaga. Number 1 is posting your achievements sa social media platforms mo such as sa Facebook, sa Instagram, dun sa Twitter, tapos sa YouTube if you are a content creator. Pero ang lumalabas sa ibang tao ay ang sama-sama mong tao kasi medyo nai-intimidate sila, parang hindi sila comfortable na meron kang na-accomplish, nagtagumpay ka sa bagay na pinaghirapan mo. Pero ang ending, nagkakaroon ng jealousy, tapos, alam mo yon, magiging negative yung impression nila sa'yo kasi gusto nila hindi ka magtatagumpay. Kaya, ang pinapalabas nila, ang sama-sama mo talagang tao. Number 2, yung tumulong ka sa mga relatives mo. For example, binigyan mo sila ng pang-tuition fee or binigyan mo sila ng gifts sa birthday nila and nilibre mo sila sa restaurant. Pero, nasagap yung pangyayari ng iba mong kamag-anak. Tapos, may inggit sila. And, sasabihin sa'yo, ang damot-damot mo. And, eto na. Ang mangyayari at ang ending, ang sama-sama mong tao. Kasi, hindi mo sila binigyan, hindi mo daw sila in-invite, and bakit pinipili mo lang daw ang mga tinutulungan mo. Diba? Nakarelate kayo dyan, no? Number 3, nagkayayaan kayo ng tao na nakasalubong mo. So, pwedeng friend mo or relative mo. Tapos, gusto nyong mag-unwind doon sa restaurant o kaya mag-bar hopping. And then, nalaman ng ibang friends mo or nalaman ng mga ibang relatives mo. So, ang ending, maiinggit sila, magrereklamo sila, bakit hindi mo daw sila in-invite? Nagkataon nga lang, 'di ba? By chance. Tapos, ang palalabasin, ang sama-sama mong tao kasi hindi daw sila naki-join sa kasiyahan nyo. Ito yung friend na laging nagtatampo at bakit naniningil siya na bakit hindi daw siya kasama sa mga gala nyo o kaya ba't hindi mo daw siya tinawag, yung mga ganon, tapos aawayin ka niya at palalabasin na masama kang tao. Pang-apat naman ay nag-travel ka sa legit na day off mo from work. And then, nalaman ng mga ibang ka-workmates mo na nag-out of town ka. This usually happens sa workplace talaga. And kapag nalaman nila na nag-out of town ka, maiinggit sila. O kaya, alam mo yun, lalabas na naman yung toxic culture na bakit ka nag-out of town, yung mga ganun, legit na off mo naman. So, ang ending, magiging ang sama-sama mong tao. O, di ba? Minsan, dito kasi siraan ng mga ka-workmates mo. Kasi, bakit ka daw pa travel-travel, samantalang sila naghihirap sa work. Number 5, ito yung nakasalubong ka ng taong kakilala mo na friend or relatives, tapos mukhang busy-busy ka talaga na nagpe-process ng mga dokumentos o kaya may kinakausap kang iba o kaya may ginagawa kang trabaho. Tapos, ang interpretation niya is inisnab mo siya. Kaya ang ending, ang sama-sama mong tao. Nangyari yan sa akin ilang beses na. So, nung nagkasalubong kami ulit, sinabi niya na nakita kita nung i-approach sana kita pero hindi mo ako nakita. So, nagkaroon talaga siya ng parang na-misinterpret niya na inisnab mo. O, diba? Pero, syempre para sa akin, hindi ko naman kasalanan, no? Kasi, that time, busy talaga ako. Ito naman yung special tip. Yun bang hindi ka nakapunta sa isang event, sa isang gala, kahit na na-invite ka, kasi nga, nagkaroon ka ng emergency. So, hindi ka nakadalo, magtataka sila kung bakit wala ka. Hindi mo naman kasalanan kung nagkaroon ka ng emergency sa bahay, na na-hospital yung mama mo, or na-injure ka, yung mga ganon, na may mga injuries na hindi mo talaga ine-expect na mangyayari sa'yo. Tapos, biglang iisipin nila,
ang sama-sama mong tao dahil umiiwas ka daw. So, nakakalungkot pero may mga ganitong pangyayari. Ito na yung consequences. Ang pinakauna, imamarites ka nila. I-chismis ka nila kung bakit ganito daw, bakit ganyan. Tapos may dagdag bawas sa kwento. Ayan. At lalabas talaga na masama kang tao. Number 2 is iiwasan ka na nila. Yung bang wala kang ka-idea na ayaw na nilang makipag-contact sa'yo, na sumama sa'yo, or i-invite ka, yung ganon. Number 3 naman is aaway ka talaga nila. Yung tipong babarain ka kapag nagsasalita ka, tapos hindi ka nila papansinin, o kaya sin lang doon sa mga social media apps. So, yun yung mga usually na response nila. Pero kapag suyuin mo naman, swerte ka kapag magiging okay, pero kapag hindi, well, that is a sad, toxic reality talaga. Ito talaga ang nakakalungkot na nangyayari sa buhay natin. And it reflects yung toxicity ng culture natin. So, the best remedy na lang na pwede natin gawin is to ignore. And syempre, wala naman kailangan dapat i-explain, lalo na kapag alam mong wala kang ginagawang masama. Nasa sa kanila na yan kung ano yung mga i-interpret nila, and bahala na sila kung yung naisip nilang toxicity is toxicity, o di ba? Kaya for as long as wala ka namang tinatapakang tao, wala kang dapat ipangamba. Unfortunately, ito yung isa sa mga saddest reality na we should adapt. Tsaka hindi talaga natin ito may iwasan, no? Pero in any case na consistent yung toxicity na pinapakita sa atin ng tao, it is better na i-ignore nyo na lang. And kapag very persistent at hindi na kayo comfortable sa kanilang pagiging nega towards you, and then it's about time na i-shut them out o kaya i-block nyo na lang para to prevent yung mga further na toxic or mga nega na pwede nilang gawin sa'yo in the future. Sa totoo lang, marami pa. Kaya lang, yung nabanggit kong top 5 ay ito yung talagang pinaka-common na na-experience natin, hindi lang ako. Tapos, kung minsan, medyo hindi ka na comfortable kapag andyan na yung toxicity. So, you can also share your experiences kung meron pang pwedeng maidagdag aside from sa 5 na nabanggit ko. Kaya, sana may natutunan kayo dito sa video, and I am very sure na nakaka-relate kayo. Especially na nasubukan nyo to with your friends, relatives, kapamilya. Okay, so always remember to think positively. That's all. Thank you.